Kakalabas nga lang namin galing school at iniintay na pala ako ni Mama dito kila Mamila. Hindi na nga ako pinababaan ni Mama sa tricycle at dinin na din kami sa service namin sasakay pauwi sa aming bahay. Hindi na nga kami nagtagal at umalis na nga kami. Dahil ngayon nga ang schedule ko sa dental clinic. Dapat nga nung Sabado pa ako nabunutan. Kaso nga ay full schedule pala si doktora. Hindi pa nga ako nabubunutan pero mukhang stress na agad yung itsura ko. Habang naglalakad nga kami, nakita ko nga tong kalaro ko. At kinawayan ko na nga rin siya. Tinatanong ko nga dyan si Mama, paano kung may makikilala sa akin doon? Tapos, talab na yung pampangimay. Paano ako makikipag-usap kung ganito na ang bibig ko mamaya? Pagkabihis ko nga ay nag-voice over na agad ako. Para nga may mapanood ulit kayo. Ganito nga ang trabaho ko pagkagaling sa school. Pagdating ko ay magbo-voice over ako. Pahinga, tas mag-check ako ng assignment ko. 5:30 pa naman ang schedule ko sa clinic. At medyo maaga pa nga, kaya mangangahanggan muna ako. Umuwi nga ako at eto nga, ako na nga ang nagliyayaya kila Mama pakilinig. Nag-toothbrush na nga din ako para syempre, baka malaman pa ni doktora ang inulam ko kanina. Palis na nga kami nito at syempre, nag-ready na din ako ng panyo. At baka nga maluwa tayo ng very light mamaya. Nyaraw! Binili nga pala kami ni tatay ng tag-isang palamin. At si Mama nga dumidiskarting makipagpalit sa akin. Ipapatikim nga at sasabihin masarap ang kanya. Sabay sabi, palit daw kami. Naluka na naman. Naglalakad pa din nga kami. At natanawan ko na nga ang clinic ni doktora. At may pagkaway pa nga ako. Kala mo naman talaga hindi kinakabahan. Pero sa totoo lang, nanginginig na dyan ang aking lalamunan. Pinapalakas nga ni Mama at tatay ang loob ko. At may pagsayaw pa nga ako at sabay sabi, kayang-kaya ko to. Sinundan nga agad ni Mama. Dapat mo talaga kayanin. Dahil may tuli session pa tayo sa bakasyon. Diyos ko Lord! Pinapaakyat na nga kami ni doktora sa clinic niya. At bigla naman ako nauhaw. Kaya bumili muna kami ng tubig. At nagkaroon na nga ako ng pagkakataon para sabihin nga sa parents ko na sa isang araw na lang pala ako magpapabuno. Kaya ko pa naman tiisin to. Sabi nga ni tatay, ibibili daw ako ng ice cream mamaya. Kaya sabi ko, let's go upstairs, guys. Napa-English pa sa ngalan ng ice cream. Habang paakyat nga kami ng hagdan, sabi ko kay Mama, ayoko na talaga. Pero tuloy lakad pa din naman ang aking mga paa. Nung ako nga ay babalik na sana at nakita ko aring hagdan, nakakalula nga pala. Ito na nga at magpapabunot na lang talaga. Napayaw naman ako ng very light at nagpakita nga agad sa akin itong si doktora. Akala ko nga kung ano itong inaabot niya. Akala ko may pasyaron na siya. Inaabot niya pala itong pambalot sa paa. Siyempre, para mapanitili din na safe at malinis ang clinic niya. Malay din ni doktora kung nakayabong ka na pala nang hindi ka nais-nais sa kalsada. Kami na nga lang dalawa ni Mama ang pumasok. Ay naku po, ari pang sumama. Ay kaunting aray ko nga lang. Ay mas nauuna pa nga itong imiyak sa akin. Pinaupo na nga ako ni doktora at sinilip na nga kung alin yung ngipin din ang naninipa ng ilong. Nyaraw! Naputol nga ang aking ngipin at may naiwan nga na medyo nakatusok sa aking pisngi. At ayun nga ang aking papabuno. At siya na nga lang ang laging inuga itong aking mga gulamo. Sabi nga ni doktora ay mag-relax nga lang daw ako. Kaya ito, feeling ko nagsasunbathing lang ako. Alam niyo ba na first time ko lang magpa-dentist? Kaya ganun na nga lang ang kaba ko kanina. At guess what? Yung kabog ng puso ko kanina ay napalitan nga ng kakaibang tibok. Nyaraw! Nawala nga agad ang kaba ko sa boses ni doktora. Sobrang bait at tinahon niya nga magsalita. Ay kung kay Mama ko nga ito pinabunot, magbabahiral na naman niya tayo. At siguradong ligaligan na naman kaming tatlo. Parang ang walang nangyari. At eto nga, nagpa-picture pa nga ako kay doktora. Salamat po ng marami. Mertola Dental Clinic. Highly recommended talaga. Akala ko si doktora na ang unang babaeng magpapayak sa akin. Kung masakit nga ang ngipin mo, huwag ka nang magdalawang isip na magpapuno. Dahil hindi totoong masakit ang magpapuno. Mas masakit pa nga yung malalaman mo na hindi ka naman pala mahal ng mahal mo. Nyaro! Nagpapabuhat pa nga ako kay tatay. At sabi nga ng tatay, abay ngipin lang ang tinagtag sa iyo. Ay oo nga pala ano. Kabilin-bilin nga ni doktora. Kina Mama, naibili daw ako ng ice cream. Guys, ito na nga ang hinihintay ko.
Pinagbabawalan kasi ako ni Mama kumain ng ice cream dahil ilang araw na din itong ubo ko. At salamat na lang talaga sa iyo, doktora. Habang namimili nga ako ng ice cream ko, bigla nga daw sumakit din ang ngipin ng tatay ko. Sabi nga ni Mama sa kanya, "Hey, kakasigarilyo mo yan." Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.